Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nag-aabang ng mga readings ko. This is another general love reading for the collective. And ang gagawin ko ngayon is love triangle reading. So para to sa mga alam na may ka-love triangle sila. Okay, so hindi to para sa lahat, okay? Takes what resonates and leave the rest. And this would be a vice versa kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be for you. Because time is linear. So, let's see. Love triangle reading. Kaninong story to, sino maka-resonate na to. And just comment down below. Love triangle reading. Wait lang. So, para walang ingay. Love triangle reading. Love triangle reading. Okay. Okay. So, ano yung nararamdaman niya para sa'yo? Mahal ka niya. Para sa kanya, nagmamahalan pa din kayo, dalawa ng person mo. So, para sa kanya, mahal nyo yung isa't isa. So, let's see. I will clarify. So, itong person na to, oh, okay. So, you might be the wife here. Okay, so, because this is the husband and wife couple, King and Queen of Swords. So, nag-e-effort siya talaga dito na might be to move forward towards with you. Might be nag-e-effort siya. Because naghiwalay pala kayo dito. Naghiwalay kayo, then right now parang nagkakaayos kayo, kaya nga may 2 of cups, might be nagkakaayos na kayo ngayon, and nag-effort talaga siya na mabalik kayo sa dati, na maging masaya ulit yung marriage niyo. So you might be married here, and gumagawa na siya ng action dito para sa pagkaayos ng pagsasama ninyong dalawa. So dito naman sa isa, ano yung nararamdaman niya para dito sa isa? Ramdam niya dito sa isa, sila naman naghiwalay na sila. Kasi parang feeling niya dito sa isa, nagmo-move on na siya. So, parang somehow, sometimes feeling niya gusto niyang i-check or i-stalk. Siguro. Pero nawasak na sila nito. See, naghiwalay na sila nito. Kasi this person, your person, take the leap of faith towards a new beginning with you again. Yung cycle sa kanilang dalawa na end na nitong other person. But then, sa totoo lang, no, minahal niya tong other person na to. So, may feelings din talaga siya. Kaya lang nga, ito din yung dahilan kung bakit nagkalabuan kayo or naghiwalay ba kayo, naghiwalay kayo recently because of this person. So, right now, parang nasa point na may mga disappointments and gusto niya na din ng changes sa buhay niya. So, gusto niya nang ayusin ng lahat, baguhin ng lahat, at maging matured enough na siya this time. Naharapin na at ayusin yung mga bagay na, you know, na mess up sa kanya. So, hindi na sila nag-uusap actually nito. Hindi na nag-uusap sila. So, parang feeling niya dito sa person na to, nagmo-move on na din siya. So, what does your person want from you currently? Gusto niya na this time na mag-focus sa relation, ay sa pagsasama ninyo or sa marriage ninyo. Gusto niya na mag-focus ito.
Nag-aantay lang pa talaga siya. Syempre, feeling ko sa mga nangyayari sa inyo ngayon, dinadahan-dahan nyo pa to. Kasi even siya na-enlighten na din siya sa mga nangyari. Nag-aantay lang din siya ng anong next na pwedeng magandang dadating sa pagsasama ninyo. And this person is really willing na siya to offer you victory in life. Even feeling ko ikaw naman, ramdam mo naman din to eh. Alam mo to, ramdam mo to na inaayos niya na talaga yung marriage ninyo. Though may mga bit of disappointments sa'yo, may a bit of on your part, medyo syempre hindi mawala yung pag-iisip na baka sila pa, baka ganyan. Pero sa totoo lang wala na silang dalawa. Syempre yung mga yun, ito siguro yung naantay niya na totally na ma-healed na yung mga problema ninyo, maayos na. And ma-healed na yung pain mo. At magkasabi na natin, magtiwala ulit sa kanya. Kasi gagawin niya yung best niya para magtiwala ka ulit sa kanya, na mabalik yung harmony ng pagmamahala ninyo, kasi nasaktan ka talaga niya in the past or recently because of this person. So, ngayon nga bumabalik siya sa'yo, inaayos niya na lahat. And yun yung gusto niya mangyari, yung mag-focus siya to rebuild your family, to rebuild your marriage once again. So, what does this person want from the other person currently? Gusto niya mag-move on na din siya. Kung feeling niya na nag-move on na siya, he wanted na mag-pursue na talaga siya, na kumbaga to rebuild herself na din. Na ayusin niya na din yung buhay niya. Mag-focus na din siya sa new life niya. Let's see. Let's clarify. Kasi sa totoo lang, kahit hindi sila nag-uusap nito na ngayon, cold na kasi yung connection nila, wala na, empty na. And minahal niya to, minahal niya tong person na to. Feeling ko sa relasyon na meron sila, pinag-desisyonan tong paghiwalay na to para maayos ng lahat. Parang kasi feeling ko dito sa person na to, itong the other person na to, gusto niya na mapunta siya into the right path. Ayaw niya, hindi to basta binabayaan niya. Kumbaga, gusto niya tignan itong person na to na mapunta din siya sa tamang tao. Gusto niya na itong person na to na, kumbaga, maging maayos, yung kumbaga ma-healed din siya sa mga nagawa. Kasi kasalanan niya, syempre, sinaktan niya din to. And even though wala na silang communication, gusto niya to make sure from this person na having that confidence to move forward na din, to have her own freedom and to be happy, to rebuild herself. Yun yung gusto niya dito sa taong ito, dito sa other person na to. So hindi to basta iniwan niya at wala na siyang pakialam dito. Gusto, kine-check niya pa rin, sometimes siguro ini-stalk niya to, kine-check niya kung okay na ba siya. Hindi naman, pero wala na silang communication kasi cold na to eh, cold na yung connection nila. So what does the next 3 months hold for the both of you? At na to, parang judgment na. Parang natuldukan na or matutuldukan na din talaga yung problema ninyo. So, hindi naman siguro makakalimutan. Pero, I can sense matutuldukan na. However, kasi on your part siguro, makikita mo din yung effort sa kanya. Na-focus na talaga siya sa inyo, sa family ninyo, sa marriage ninyo, sa pagsasama ninyong dalawa. See? I can see na magkakaroon na din dito ng progress, could be. Kasi makikita mo talaga na pinaglaban ka talaga niya. Pinaglaban niya yung marriage ninyo, yung pagsasama ninyong dalawa. And makikita mo na din talaga dito na yung pagmamahal niya para sa'yo. Nandito na, bumalik na talaga yung pagmamahal niya para sa'yo at nagpo-focus na lang talaga siya para sa'yo. Syempre, on your part, kung nasa point ka na, syempre, not because of this wedding, hindi mo malalaman, 'di ba, na makakapag-isip ka pa din ng somehow, mag-overthink ka pa din about them. But then, sa totoo lang, nakikita ko sa reading, wala na.
Gusto niya na talaga na, seryoso na talaga siya na ayusin yung pagsasama ninyong dalawa. Yung marriage niya. Though, hindi mo naman mapigilan yun kasi pinagdaanan mo yun. Mahirap naman siguro na magtiwala agad-agad. Even 3 months pa nakalipas. Even pa siguro taon pang lilipas. Hindi ganun kadali na magtiwala ulit. Kasi 'di ba, ika nga, once na yung glass mabasag, mahirap na siyang ayusin, 'di ba? Mahirap na siya kahit ano pang pandikit ang lalagay mo, pakikita mo na yung crack doon. Hindi na siya magiging fragile katulad before, 'di ba? So, ganun na yung nangyari sa'yo. Though, sabihin na natin pinatawad mo na, naayos na kayo kahit papano. Pero, yung tiwala mo, yung nasa isip mo, minsan, nag-overthink ka pa din. Minsan, hindi ka pa din nakatulog somehow, gumugulo pa din to sa isipan mo. Pero, nakikita mo na din naman sa kanya. Dahan-dahan. Siguro, years and years na pagsasama ninyong dalawa ulit. Feeling ko maayos at maayos na din to. The next 3 months hold for the both of them. Wala na. Hiwalay na to sila or maghiwalay na talaga to sila in the next 3 months. Pero feeling ko, ito nga ang person mo, 'di ba? Sabi ko, minahal niya din to. Kahit sabihin natin the next 3 months, mararamdaman mo na ulit yung pagmamahal ng asawa mo sa'yo. Nitong person na to sa'yo. Pero itong person na to, siguro concerned pa din siya sa anong mang pwedeng mangyari dito sa person na to. Kumbaga, ano kayang nangyayari sa kanya, ano na kayang ginagawa. Minsan, kasi minahal niya din to eh. So, okay ba siya ngayon? Parang ganun. Minsan, naiisip niya pa din to. Namimiss niya pa din to. But not in a way naman na magde-decide siya na bumalik dito. Minsan, na maaalala niya yung memories nilang dalawa, yung pagmamahalan nilang dalawa. Minsan, mamimiss niya to. Sa totoo lang. And sometimes, you know, that might be the next 3 months or more. In a way, pag every time may isip niya tong person na to, every time mamimiss niya tong person na to, parang makakaramdam siya na parang naiipit siya sa nararamdaman niya na hindi pwede, parang ayusin ko na yung pamilya ko, hindi ko pwedeng mararamdaman tong nararamdaman ko ngayon para sa kanya. Kasi bumabalik eh. Bumabalik yung pagmamahal. Nare-reminisce niya yung memories. And parang nagkakaroon sa kanya din ng parang feeling, balikan ko kaya siya or something. And no, hindi pwede. Parang gano'n, naglalaban yung utak siya kapuso. Pero, andun sa point na desidido ka naman desidido naman na siya talaga na ayusin. Minsan, ganun lang talaga, naiisip niya. See, minsan di siya nakakatulog sa gabi, thinking about that. Pero, nilalabanan niya naman to. Nilalabanan niya talaga to. Hindi niya lang, of course, hindi niya sinasabi sa'yo to. Nilalabanan niya. Kinokontrol niya naman. So, how will your communication flow be? Feeling ko, through your communication, mag-uusap kayo about sa mga past memories ninyong dalawa. Because might be feeling ko, this is all about memories. This is all about mga nangyari sa past, siguro sabi na natin magde-date kayo and pag-uusapan ninyo yung happy memories ninyo in the past, or sabi natin kung pamilya kayo is mag-uusap-usap kayo, mag-enjoy same sa dati. Parang ganyan. Hindi naman mabalik yung totally yung dati, pero at least kahit paano nagkakaroon kayo ng bonding, kumbaga, in reminiscing the past situation na meron kayong dalawa. So, will he let the other person go? Let's see. I think yes naman. He did let her or him go na para sa family. Dito pa lang nag-let go naman na. Ginhard niya na yung sarili niya dito sa person na to. Parang naglagay na siya ng boundaries. Kasi nga, willing na talaga siya na ayusin yung family niya. But then, andun sa point din na kasi gusto niya na din ng changes. Pero alam mo yung umaasa siya or minsan nag-iisip siya dito na one day
kahit maging friends man lang sila. Yun, alam mo yun. So, i-let go niya yung relationship, pero hoping siya na magkakaroon sila ng friendship. Na one day, hindi lang man talaga siya sure. Hindi siya sure kung mangyayari ba to, or kung wala siyang plan. Parang kung naiisip niya lang, is like, gusto niya, however, na magkaroon sila ulit ng communication kahit through friendship man lang. Parang ganun. Kasi minsan namimiss niya talaga to. Kasi minahal niya tong person na to. Minahal niya to. So, siguro yung mga nararamdaman mo na medyo baka may something pa, baka ganun pa. Wala na silang communication, pero a bit of nagbibigay sa'yo yun ng intuition na yeah, there's still a feelings from this person towards the other person, because of siguro nag-let go to silang pareho. Nag-decide to sila pareho na mag-let go tayo para okay, papayag na ako na ayusin mo na yung family mo para wala nang gulo, wala nang ayusin mo na yung buhay mo, and ako naman magle-let go na ako. In a way, maayos yung paghiwalay nilang dalawa. Kaya nga, parang feeling ko malaki din yung respeto niya dito sa other person na to, and pagmamahal niya. May pagmamahal pa rin talaga siyang natitira sa taong ito, kasi nga siguro dahil na din na nirespeto nitong person na to yung desisyon niya siguro na ayusin yung pamilya niya, and kumbaga dahil sa mahal niya yung person mo, she let this person go, your person, hinayaan niya na bumalik sa pamilya, at siya naman patuloy na lang din siya sa buhay niya. So, parang through that, sa mga decision na yan, parang hindi niya makakalimutan yon. And, however, yung feelings, you know, hindi sila naghiwalay dahil nag-away sila. Hindi sila naghiwalay dahil sa pinabayaan niya, iniwan niya lang basta-basta, or sadyang anuman. Decision nila pareho yun. At nirespeto yun ng other person na babalik yung person mo sa inyo. And kaya yun, yung feelings niya sa person na yun, hindi niya makakalimutan. That could be something special pa din ang meron sa kanilang dalawa, or para sa kanya, special pa din itong person na to. Kaya minsan, hindi niya kaya na totally let go itong person na to, like totally ma-vanish niya to sa buhay niya. Nakikita ko nga dito na minsan nangarap din kasi siya na, o nangarap sila pareho na magkaroon sila ng future together, but then yun nga, nangyari na pinagdesisyon na ayusin na yung sa inyo. Kaya gusto niya kahit friendship man lang one day, pero wala naman siyang plano about that. Hindi siya sure na pwedeng mangyari, kasi parang ayaw niya na din ng away, ayaw niya na ng gulo, and willing na din siya na ayusin yung pamilya niya. Willing na siya mag-focus dito sa inyo. See, willing na siya to have a successful marriage and relationship and family. And willing na siya doon, gagawa siya ng action, whatever it is, para magkaroon lang ng pag-aayos, happiness, itong family na to, itong marriage na to. So, parang a bit sa feelings niya lang na somehow, sana one day, magkita kami, maging magkaibigan kami, kahit papano, maging okay kami ulit. Parang ganun. So, will he or she commit to you? Let's see. He wanted to. Yes. Sa dami ninyong pinagdaanan na dalawa. Okay? Sa dami ninyong pinagdaanan na dalawa, of course, he wanted to. Gusto niya maging happy and fulfilled ulit yung marriage ninyo. And gusto niya na magpatuloy talaga to towards happiness. Harmony towards new beginning. Siguro, ang nakikita ko lang talaga dito is yung iba, minsan nag-iisip ka, siguro minsan nagtatanong ka na nagtatanong ka siguro about the other person, and minsan ito yung nagiging pag-aawayan ninyong dalawa minsan. Sometimes ganun.
And even siguro hindi naman perfect yung person mo. Minsan napipikod din siya na kahit wala na, parang gusto mo siguro pipilitin din talaga na aminin or sabihin na meron pa, para sa kanya siguro na wala na nga, bakit pa pipilitin pa, tatanungin pa, wala na nga, 'di ba? Nakikita mo naman na dito na ako focus sa family natin, sa'yo, mahal kita or something like that. Gusto ko na i-save tong relationship na to, pero minsan nadi-disappoint din siya in a way, sa mga arguments, sa mga thoughts siguro, sa mga overthink na nangyayari sa part mo. Pero however, willing naman talaga siya na parang para sa kanya nare-realize na din naman yun. In a way, nagkakaroon din sa kanya ng clarity dahil nga sa ginawa niya before. Manaiintindihan ka din naman niya. Siguro every time siguro na ganito, every time na nababad trip siya, every time na napapagod na din siguro siya sa kakatanong mo, kayo pa ba? Baka nakikita pa kayo? Baka ganito pa? Baka kayo pa? Every time siguro nagtatanong ka about sa person na to. Minsan, di ba may mga babae naman talaga na ganun? Just to make sure, pero nauwi din sa awayan, di ba? Yung nagtatanong lang tapos nauwi na sa pikunan, nauwi na sa awayan, parang ganun. Minsan napapagod din siya dito. Sometimes nakakaramdam siya na hindi talaga maayos tong relasyon na to, pero kinakaya niya naman talaga. Kinokontrol niya lang yung sarili niya dahil gusto niya nga talaga na maayos kayong dalawa. Minsan napapatrip din talaga siya, sa totoo lang. Minsan nagkakaroon siya ng unsureness na maayos pa ba to or something like that. Pero tinatry niya talaga yung best niya kasi nga mag-asawa kayong dalawa. So para sa kanya, bibigyan niya talaga to ng good empire or matatag na pagsasama na to kahit ganito yung mga nangyayari sa amin dalawa. Kumbaga iniintindi niya ba yung sitwasyon? Iniintindi niya na lang. Pero minsan talaga sa totoo lang, napipikon din siya. Minsan napapagod din talaga siya sa'yo. Kahit nagkabalikan na kayong dalawa. So, ano yung magiging outcome nila? Feeling ko dito sa other person, hindi siya makaka-move on. Hindi na sila mag-uusap, dalawa nito. Hindi na. Nandito na yung silent treatment. Kasi hindi na din talaga sure sa kanila. Pero yung sa other person, mahihirapan siya. Mahihirapan siya mag-move on. Mahal niya talaga yung person mo. Sa totoo lang. Pero siguro kakayanin niya din mag-move on. Mako-confuse din talaga to siya. In a way, bakit ganun? Kahit wala na silang communication, nararamdaman niya pa din yung mahal niya pa din talaga yung person mo. Kahit alam niya na ayos na kayo, nagkaayos na kayo, nagkabalikan na kayo, at hindi na siya babalik sa kanya, at hindi na yung person mo hindi na babalik sa kanya. May desisyon ng pinagawa, pero yung person na to, mahihirapan siya mag-move on talaga. Kumbaga, andun sa point na medyo maiisip niya pa din talaga tong person na to. Maiisip niya pa rin. Pero tanggap niya naman na talaga yung hiwalayan nila. Tanggap niya. Parang mag-hope pa din to siya. Kahit papano baka ipaglalaban din siya ng person mo. Kahit wala na silang communication. Dalawa, kahit hindi na siya kinakausap ng person mo. Minsan, naiisip niya pa din na baka pupuntahan ako, or baka kakausapin ako ulit, or baka man lang baka pipiliin ako ulit. Pero wala na akong nakikita sa kanya in the near future. Parang hindi ko nakikita yung picture ng person mo sa buhay niya. Yung pag-move on na lang talaga ng other person. Hindi madali para sa kanya yun. So, ano yung pwedeng magiging outcome ninyong dalawa? I can see new beginning. And magkakaroon kayo pa ng madaming plano sa pagsasama ninyong dalawa. Okay.
So, yung ano ninyo, yung pagsasama ninyo, same pa din talaga ng meron pa ding mga mga away, pero may mga pag-aayos, you know, may mga plano din. Siguro, magkakaroon kayo ng plano na siguro, sa example, di man to para sa lahat, na example, ayusin natin yung bahay natin, or magtatayo na tayo ng sariling bahay natin, could be, or magtatayo tayo ng negosyo, or magpaplano na tayo na bumili ng sasakyan, para mga ganung mga bagay, mga plano para sa future ng mga anak ninyo. Kung may mga anak kayo, or kung wala pa naman kayo anak, mag-asawa kayo, magkakaroon na tayo ng pamilya, sarili natin pamilya, anak ba. Pero feeling ko may anak kayo dito So, may mga pains pa din talaga. Hindi ikakaila yung away. Kasi sa'yo, feeling ko on your part, parang sa konting problema, sa konting away, feeling ko maibabalik mo yung nakaraan dito sa person na to. Pero nakikita ko pa din naman sa person na to, yung magpapatuloy at nagpapatuloy pa din talaga siya sa pagsasama ninyo, na gagawin niya yung best niya para maging happy and fulfilled kayong dalawa. Tsaka ipapakita niya naman sa iyo na even sa public, sa pamilya niya, sa may social media, na okay na siya sa dinesisyon niya na bumalik na siya sa pamilya niya. And feeling ko nakikita yun ng person na to, kaya nga nasasaktan din siya sa mga nakikita niya, yung other person. And I can see also here na syempre may mga bagay pa rin talaga. Sometimes itong person mo na feeling mo nagsisinungaling siya, or sabihin na natin meron talagang pagsisinungaling dito nga, lalo na ang feeling ko ang pagsisinungaling dito ng person mo, yung nararamdaman niya. Kasi minsan sa totoo lang, namimiss niya talaga tong person na to. Lalo na pag nag-aaway kayong dalawa, or mga nagtatampuhan kayo ulit, or nagbabangayan kayo ulit about talking about past, talking about this. Lalo na pag minimension mo sa kanya ulit itong person na to. Syempre naiisip niya yun, naalala niya yun. Kaya nga pag sakaling nasa point na kayo na inaayos yun na ulit yung pagsasama ninyo, wag nang try nyo talaga na wag na talagang i-mention ulit yung pangalan ng dahilan ng paghiwalay ninyo, kasi may isip na naman niya yan. So, try nyo, hindi man yan makalimutan, pero try mo ng isang tabi na to, and to build another empire na, to build another, to write another love story na wala na itong person na, huwag nyo na i-include to sa next chapter ninyo. Kumbaga, tanggalin nyo na to, tama na to sa isang chapter, huwag nyo nang ipasok tong character na to sa next chapter ng pagsasama ninyo. It should be all about you and your family na talaga lang, and love. So, try your best not to. Because every time nag-aaway kayo because of this person, na baka baka nagkabalikan sila, baka ganyan, baka nakikita kayo, bumabalik din sa kanya yung memories. Lalo niya namimiss yung person na to. Kasi lalo pa yung paghiwalay nila. Hindi worse yung paghiwalay nila. Pinag-usapan, parang nagkaintindihan na magkahiwalay. May respeto sa paghiwalay nila. Pumayag yung other person na makipaghiwalay para bumalik sa pamilya. And nag-sacrifice siya, kumbaga, sa pagmamahal niya dito sa person mo, para bumalik siya sa pamilya niya, at siya naman mag-move on. Though kaya nga nahihirapan siya mag-move on dito, pero tinanggap niya na yun. So dito kayo nagkakaroon ng mga a bit of coldness, pagtatampuhan, or minsan nagbabangayan kayo, nag-aaway. Kasi minsan napapagod na din na marinig sa person mo yung palaging ganyan, nagtatanong, nagsiselos ka nang wala naman na. Kaya the truth here is, wala naman na talaga. So, but this is not for everyone, okay? If naka-resonate kayo, wala naman talaga sila. Kasi, desidido naman talaga yung person mo, desidido na talaga siya na maging masaya na kayo, focus na talaga siya sa inyo, sa responsibility niya sa'yo, sa pagmamahalan. Even yung pagmamahal niya, binalik niya naman na talaga yun sa'yo. Nag-focus na siya sa family niya dito. So, possible sign, okay, of your person could be Aquarius,
Gemini, Libra. Could also be a Cancer, Scorpio, Pisces. Could also be Capricorn. And could also be Leo, Virgo, Taurus. Could also be Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. So you can also be Pisces, you can be Libra, you can be Gemini or Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. You can be a, ano ba, kita ko dito, wait lang. Yun, possible sign yun sa part mo. Could be possible sign sa other person. Libra, Taurus, Aries, Sagittarius, Leo, Virgo, yun, or Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. You could also be a Sagittarius as well. So, Sun, Moon, Rising, Venus. That is my reading for you. Thank you and God bless.